Alright. Gumising ka nang biglang may issue ka na. Gumising ka mula sa mahimbing na pagkakatulog mo. Malinis na konsyensya. Bigla ka na lang makakabasa, makaka-receive ng mga messages at kaliwat ka ng tawag tungkol sa issue na paratang ng mga tao. Na di umano, ako daw ang pumatay kay Losamat. Hindi ko ginagawa ang content na to para magmalinis. No. But I have my rights to defend myself. As everybody knows naman, Story 1 was made to correct things. Itama yung mga mali na hindi kayang gawin ng isang Pilipino, ng isang tinatawag na makabayani, makatao, makabayan. Sa mundo na ating ginagalawan, kaluwat kanan na mga pagpe-flex, pagpo-post ng mga bagay na hindi ho dapat. Proud na proud pa sila. Kapag ka itinama mo yung mali, ang atake sa'yo ng mga tao is mapanira ka, buhay nila yan, huwag mong pakialaman. Pero hindi nila naiisip na yung mga taong nakakabasa, nakakarinig, nakakapanood ng kanilang mga posts ay maaaring magdulot din ng kapahamakan para sa iba. Marapat lang ba talaga na sisihin natin ang vlogger tungkol sa bagay na wala pa tayo kasiguraduhan? Isang lalaki ang galit na galit sa akin. Hindi ko alam bakit siya nagagalit. Basagin natin ang ating katahimikan. Ito guys ngayon lang ako magsasalita. Ayoko talaga ng may mga negatibo dito sa page ko. Sa vlogging ko gusto ko lang talaga positibo. Ayoko talaga ng mga negatibo dito. Pero ngayon sobra na. Sobra yung ginawa mo sa kaibigan namin. Sobrang depression yung nangyari sa kanya, anxiety, sirang-sira siya sa buong pamilya niya, sa mga tao na wala ka namang ebidensya. Grabe ka. 1TV. Kapwa ka namin vlogger. Pero kung wala kang talagang ebidensya na paninira sa kaibigan namin na si Losamat, hindi mo dapat ginawa yan. Hindi mo alam kung ano yung epekto sa tao. Kahit sinong tao, napaka-strong. Kahit sinong taong napakalakas. Pero pag may pinagdadaanan na ganyan, grabe ka. Nang dahil sa post mo, makonsensya ka naman. 1TV, makonsensya ka sa ginawa mo. Nagpakamatay yung kaibigan namin. May 29. Nag-chat yung kaibigan namin na bababa dito ng Jeddah kasi stress na, depressed na. Ibinubuk namin siya ng ticket papunta dito. Nung inaas namin yung passport, kaya pala hindi na siya nagbibigay ng passport. Ganyan na pala yung nangyari. 1TV, makonsensya ka sana sa ginawa mo. Kaibigan namin. Wala kang awa. Sana matuto ka sa ginawa mo dahil sa mga paninira mo, sa mga vlogger dito sa Saudi Arabia at kahit sinong vlogger na mga sinisiraan mo, hindi mo alam kung ano yung epekto na to sa kanila. Nagpakamatay yung kaibigan namin. Walang niya ka.
Makonsensya ka sana. Makonsensya sa mga ginagawa mo. Tangina, hindi pala ako to. Ba't ako nagre-react? Sino si One TV? Ay. Anyway, kung namatay man talaga si Rosamond, condolence. Pamilya. At rest in peace kay Rosamond. Ang hirap na. Ang hirap. Nakakapaghinayang lang. Sa katahimikan niya, wala tayong narinig na tinig mula sa kanya. Noon. Ang issue was last month. Ni isa sa kanilang kaibigan niya walang nagsalita. Bakit? Noong habang siya'y pinapasa ng bigat ng paratang paninira at panghusga, wala kang naiambag ni isang salita upang itama yung mali at manindigan sa panig ng katotohanan. Ngunit ngayong wala na siya, ngayon hindi na siya makapagsalita upang ipagtanggol yung sarili niya. Bigla kang naging mapanisig. Mapagmalasakit kuno na tila tagapagtanggol ng kanyang alaala. Nakakalungkot isipin na ang ilan sa atin ay pumipili lamang magsalita kapag wala na yung panahon magbago ang takbo ng storya. Ang mga ganitong vlogger, kung tunay na malasakit ang pag-uusapan, hindi nasusukat sa haba ng mensahe mo sa burol, kundi sa tapang na manindigan noong panahon ng panggigipit. Ang tunay na pakikipag-isa o pakikiisa ay hindi pinapakita sa pamamagitan ng paninisi kapag huli na yung lahat, kundi sa pagyakap ng katotohanan na kahit hindi ito tanggap ng marami. Kaya't sa harap ng kanyang katahimikan sa kamatayan, naway tayong mga buhay ay manahimik din. Dahil hindi sa pagkukulang, kundi sa pagsisisi. Sana katahimikan ito ay maging paalala. May panahon ang paninindigan. At kapag pinalampas mo yun, wala ka ng karapatang umasta bilang tagapagtanggol ng alaala ng taong minsan mo nang piniling binaliwala. Binaliwala niyo siya. Binaliwala mo siya. Binaliwala niyo siya. Binaliwala niyo siya. At yung issue dito sa video na nakikita natin, hindi ba ito yun? Asan na yun? Na kung saan, humihingi din ng tulong ang sarili niyang kapatid. May 29 kausap mo siya. May 30 nag-message sa akin ng kapatid niya na nasa ospital ang kanyang kapatid. Humihingi ng tulong ang mismong kapatid niya na si Agnes. Ayan yung message niya sa akin. At dito, tinanong ko bakit. Ang sabi niya, pwede nyo po ako i-call sa messenger ko po or sa IG o sa number ko po. Magbigay po ako ng IG number sa inyo. Tinatanong ko kung bakit nasa ospital si Rosamond. Ang sabi niya na depressed. Tinanong ko na depressed dahil ang sabi ng kanyang kapatid, sana po matulungan niyo po kapatid ko nasa ICU. Pa din daw po siya. Still in coma. Di niya po talaga alam, di po talaga kaya ang depression niya. Halo-halo na din po. Patawa-tawa pa. Yun, pero alam namin na di siya okay hanggang sa mabalitaan na lang namin na bigti daw siya noong Thursday, 6:30 ng hapon, siya nakita nakabigti. Tinatanong ko sa kapatid niya anong hospital. Nang binigay niya sa akin yung hospital kung nasaan yung si Rosamond, ipinasa ko to sa gobyerno natin. Bakit ngayong araw na to, nag-message sa akin ng kapatid niya, sabi ng kapatid ni Rosamond, pwede po bang makiusap sa inyo na pa-take down na lang po ang post nyo? Bigay nyo po muna sa amin ng pagluluksa.
Saka po, kapatid namin, sobrang sakit po. Tapos, kanya po ang ingay sa social media. Gusto po naming tahimik pong pagluluksa kay Losamat. Sobrang sakit po. Na ang kapatid niya mismo ay pinost ako na ako pa ang sinisisi ng pagkawala ni Losamat. Ngayon, tinatanong ko po sa inyo, pati sa kapatid niya, bakit noong humihingi ng tulong sa akin ang kapatid ni Losamat na ibinigay ko sa gobyerno upang malaman nila na nasa ospital si Losamat para bisitahin, hindi nabigay sa akin ang dahilan at hindi sinabi sa akin na ako ang dahilan. Bakit ako ang sinisisi ngayon? Tatanungin ko ang mga kaibigan ni Losamat. Bakit ako ang sinisisi ninyo? May 30, nag-message sa akin ng kapatid, humihingi ng tulong. At ngayon dahil pinost ko yung conversation namin ng kapatid niya, pinate-take down ng kapatid niya ito. Bakit? Dahil ba ayaw nyo na ako po ay maging malinis sa mata ng mga tao o gusto nyo talaga na ako ang maging masama sa lahat ng tao? Bakit? Ano ba ang dahilan? Bakit ba siya nagkaganyan? Bakit? Ito ang punot dulo. May 4, nag-email sa akin ng isang tao tungkol sa ginagawa o ginawa ni Losamat. Ibinahagi ko to sa social media ko. Ayon dito sa post na to, siya po ay gumamit ng pera ng kanyang kumpanya, naghurog pa si Losamat. Ayon dito, binayaran daw po ng kumpanya ni Losamat ang paglipat sa kanyang bagong employer. Na ang ginawa namang ganti ni Losamat ay ginasta daw ang pera ng kumpanya. Alam ng mga kaibigan nyo yan nila, pero bakit hindi sila nagsasalita nung oras na yon? Bakit ang isang employer ay magsasalita ng ganito kung hindi totoo? Dumating ang panahon, nag-message siya, nag-post si Losamat, pinabubulaanan niya ang lahat. Dumating pa sa punto na nag-post siya, ang sabi niya, alam ko na ngayon ang totoong mukha ng kalaban ko. May 13, nag-post mismo si Losamat sa kanyang Facebook na ang sinasabi, alam na niya kung sino ang tunay na kalaban niya. Meaning, hindi ako. Ito ang kanyang tinutukoy. Yan ang tinutukoy ni Losamat. Ayan. Yan ang conversation nila. So, bakit ako ang tinutukoy ninyo na dahilan? Sa mga vlogger, bakit ako ang tinuturo yung dahilan ng pagkamatay o pagpapakamatay ni Losamat? Bakit? Nais kong iparating sa mga pamilya, kaanak, at kaibigan, pati na ang publiko, na ako ang sinisisi. Kahit si Saudi Pinoy, ako yata ang sinisisi. Kalat ang mukha ko, viral ang Facebook page ko, sa mga walang kakwenta-kwentang paratang. Nais ko iparating sa inyo ang taus-puso kong pakikiramay sa pamilya at mahal niya sa buhay. Walang anumang paliwanag ang sapat upang mapawi ang sakit ng pagkawala. Ngunit, sa gitna ng matinding emosyon, kailangan nating maging maingat sa pagbibigay ng paratang lalo na kung ito'y walang sapat na batayan at maaaring makasira sa dangal ng iba, reputasyon at karapatan ng ibang tao. Sabi nila, bakit mo ba ginagawang content yan? Tigil mo na yan. Ang paggawa ng content sa digital platform ay isang legal na aktibidad na sinasagawa sa ilalim ng umiiral ng batas ng Pilipinas.
Ang pagsasabing namatay ang tao dahil sa ginawa kong content, isang seryosong akusasyon na walang sapat na ebidensyang medikal o legal na nagpapatunay. Malinaw na batas na pananagutan sa isang insidente ay kailangan may kaukulang atensyon, kapabayaan man o hindi. Sa kasong ito, anumang elemento ng panloloko, pamimilit o paglalagay sa kapahamakan ng iba, walang dahilan para sabihin na, ay, dahil kinontent mo yan. Kung may nangyaring trahedya pagkatapos ng content, hindi to otomatiko nangangahulugang dahil sa content ko kaya ito nangyari. Ang panghusga sa batay sa emosyon, social media opinion o haka-haka ay hindi naaayon sa prinsipyo ng due process sa presumption of innocence na nakasaad sa ating konstitusyon. Sa panahon na laganap ang social media, kailangan maging responsable rin kayo. Dapat alamin niyo po muna. Hindi ko ginawa ito para manira. Hindi ko ginawa yung video na yung para manira, kundi para imulat at magtama. Bilang isang Pilipino sa Saudi Arabia dati, dala ko rin naman ang bawat hagbang, dangal at pangalan ng ating bayan. Nakakalungkot man isipin pero may mga pagkakataon ng ilang sa ating mga kababayan ay naliligaw ng landas, gumagawa ng bagay na labag sa batas. Sa kultura ng bansang kanilang pinagtatrabahuan, at higit sa lahat, sa moralidad ng ating mga Pilipino, na kayo mismo nakakakita, napapanood ninyo ang kaliwat ka ng kahalayan ng mga tao, ng mga baklang hinuhuli dahil sa prostitusyon, mga babaeng naguhubot-hubad na sa social media na napapanood ng mga bata pero wala kayong ginagawa. Mga vlogger na wala ring ginagawa, hindi nagsasalita. Ang prinsipyo ninyo, buhay nila yan. Pero paano naman yung mga taong maaaring madamay? Hindi ito simpleng issue. Kapag may isang OFW gumawa ng mali, naaapektuhan hindi lang siya, kundi ang imahe ng lahat ng Pilipinong nasa Saudi. Tayo ang nasisilipan, tayo ang napag-iinitan, at minsan tayo rin na nawawalan ng respeto mula sa mga dayuhan. Tama, mali. Kapag ginagamit ko ang social media, isang makapangyarihang plataforma, hindi para ipahiya, hindi para kundi para ipakita ang katotohanan. Para iparating sa bawat OFW at mga kababayan sa Pilipinas na may nangyayaring hindi tama. At kailangang itigil to. Ang problema kasi sa inyo, hindi nyo kayang itama. Kaya kapag tinama ko ang sinasabi nyo, puso mo, huwag kang makisawsaw. Gusto ko lang ipaalala na ang pagiging OFW hindi lamang trabaho. Isa itong responsibilidad. Tayo yung mukha ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya dapat nating ingatan ang ating pagkakakilanlan at tiwala ng mga banyagang tumatanggap sa atin. Madalas sabihin ng iba, manahimik ka na lang. Hayaan mo sila. Pero sa totoo lang, ang pananahimik sa harap ng mali ay pagsang-ayon. Kapag wala tayong ginawa, para na rin natin pinayagan ang kabaluktutan. Kung may nakita akong mali sa ginagawa na pagbubunyag ko, handa tayo dapat tumayo sa prinsipyo kung ito. Mas pipiliin kong mapuna dahil sa katotohanan kaysa purihin habang bulag sa maling gawain ng iba. Anong gusto nyo? Hayaan na lang natin ang mga tao, mga content creator na gumawa ng hindi maganda at purihin, sambahin, matuwa dahil marami silang followers pero mali ang kanilang ginagawa. Mga vlogger na pinuna ko, simula dun sa mga taong namamasura, sa mga content creator na naguhubad-hubad, ginagawang content ang amo
Pati cellphone nilalagay, niluluto. Ginagawang content ang amo para siraan pero ayaw nilang masira sa tao. Sinong impokrito ngayon? Mga vloggers. Sino? Yung ginagawa ko ngayon ay isang uri ng pagtulong para imulat ang mga tulog nyong kaluluwa, tulog nyong isip, dahil nilamon na kayo ng sistema. Fame. Fame. Hindi siya nagpakamatay dahil sa akin. Dahil meron siyang problema. Ang depresyon ay hindi biro. Ikaw ang gagawa ng dahilan. Ikaw ang dapat sisihin kung may magandang mangyari sa buhay mo. Hindi ang ibang tao. Pero bakit? Kapag may nangyayaring hindi maganda sa buhay mo o sa buhay ng ibang tao, sinisisi natin ang iba. Bakit po? Bakit? May nabasa ako. Na-stroke daw siya dahil din daw sa akin. Sa akin? O dahil sa katabaan mo? Dahil nakita ba sa ospital o na-stroke ka dahil kay istorya ni Juan? O nagbigti ka dahil kay istorya ni Juan? Hindi ba dahil sa'yo? Kung may makita tayong mali, anong gagawin mo? Ay, buhay nila yan. Huwag natin pakialaman. Alam niyo, hindi ko rin ito ginagawa para sumikat o para sirain ang buhay ng iba. Ginagawa ko ito para maiwasan rin ng iba yung paulit-ulit na ginagawang mali. Kung isa man sa mga nakikinig sa akin ay natututo, nag-iingat o nagbabago dahil sa aking pagbabahagi, isa na yung malaking tagumpay. Sa uli hangarin ko yung kabutihan, disiplina, respeto sa sarili at sa kapwa. At sa bansang pinagsisilbihan ninyo. Sana'y sa halip na husgahan ang layunin ko, mas mapag-isipan nating lahat kung paano ang maliit na maling gawa ay isa sa mga pwede makasira sa buong komunidad. Lahat ng tao ay may social media. Pero ikaw na lang ang pipili kung paano mo gagamitin ang social media mo. Ni isa sa inyo ay walang makakapagpatunay na ako talaga ang dahilan. Meron ba? Meron ba? Wala. Walang makapagpapatunay sa inyo na ako talaga ang dahilan ng pagkamatay niya. Wala. Sa ginagawa ninyo, hindi nyo ba naiisip na imbes na maging tahimik ang kaluluwa niya, eh lalo lang siyang hindi mapapakali dahil sa ginagawa niyo. Bakit nung panahon na kailangan niya kayo, hindi kayo nagsasalita? Sa mga vlogger, sa mga netizen. So kapag halimbawa, namatay yung matanda na na-offend kay Losamat sa Jeddah sa isang event, sinong pwede kong sisihin? Si Losamat? Think about it. Napag-usapan ba ninyo sa inyong community na maraming nasaktan sa naging event ni Losamat? Hindi nyo masabi simply because kaibigan nyo. Alam ba ng mga social media fans ninyo yung ginawa niya? Hindi nyo masabi kasi ayaw niyong sabihin at pinipili ninyo na maging malinis ang inyong imahe.
Tama ba ako o hindi? When was the last time you were there to correct things? Bakit nung ako ay nag-react sa isang email tungkol kay Losamat, I never hear your voice. I never hear your voice. Bakit ngayon pinapakalat ninyo? Eto, screenshot ninyo dun sa aking ginawang content. Kung marunong kayong umintindi, ang konteksto dyan, base sa nagpadala ng mensahe. So, ibig sabihin, hindi galing sa akin. Tama ba ako? O talagang bobo lang kayo? Walang gamot dyan, bro. Walang gamot dyan. Huwag kang maging bobo lalo dahil sa emosyon mo. Brad, ngayon nagpapakita ka ng tinatawag na pagmamalasakit pero during those time, you never talk. Why? Bakit hindi ka nagsalita? Na ngayon sinasabi ninyo, nagmamalinis ako. From where? Nagmamalinis ba na totoo naman na lumapit pa ang kapatid ni Charm sa akin, ni Losamat? Pagmamalinis ba ito ngayon? Pagmamalinis ba na inilapit ko sa gobyerno ang issue niya bago pa siya mamatay? Kailan kayo nagsalita nung namatay siya? Bago pa man siya mamatay, nagsalita na ako. So sino sa atin ngayon ang impokrito? Sino sa atin ngayon ang problema? Ako ba? Na hindi personal na kaibigan si Losamat? O kayo na mga personal na kaibigan hindi alam ang nangyayari sa kaibigan nyo? Masyado naman yata mapagmalinis. Ako pa. O pa ngayon. Kung kailan namatay si Losamat, sa kanya ginagamit ang pangalan niya. Bakit? For fame? Bakit nung may problema siya, you never talk? You never defend him? Ma-appreciate pa ba ng tao kung patay na siya yung ginagawa niyo? Hello? Hello? May problema yung tao. Pinilit niyang takasan. Yung ginawa niya ngayon, isang uri din ng pagtakas sa problema. So, hindi ako ang problema dito. Hindi ako. Hindi ako. So, halimbawa, nagkasakit ka. Sino sisisihin mo? Doktor? Hmm? Ayan yung ebidensya na pinabubura ng kapatid niya. Bakit yung buburahin ang ebidensyang maglilinis sa pangalan ko? Na bago pa mang gawing content ng mga content creator, alam ko na nasa ospital si Losamat. Alam ko na. Tunay na kaibigan kayo. Ako nga na hindi nga kilala personal yung tao. Alam ko na nasa ospital siya. Nakitang nagbigti. Hmm? Pinost ko ba yan? Hindi ko pinost. Bakit? Bakit? Pinost ko ba yung pagtulong ko kay Losamat? Hindi ko pinost. Bakit? Bakit? Bakit kailangan ko i-post?
Bakit nyo isisisi sa ibang tao yung pagkamatay ng ibang tao dahil naging content siya? Hmm? Death certificate, reason, kinontent istorya niyo ba? Ba? This is not attack. This is not an attack against Losaman. This is an attack to those people blaming me na pinatay ko daw. Pinatay ko pala. Hindi ko alam. No, did not. Wala akong alam. Sabi nyo, kung may mali,